Hindi ako papayag na hindi masuklian ang inyong sakripisyo. Yan. Oh, eto, si Bongbong. May pangako dun sa mga teachers. Dito natin malalaman kung yung mga teachers matatalino. Kasi pag naniwala kayo dito, ay may medyo mahina nga utak nyo. Ilang beses na ng budol to, paniniwalaan nyo na naman yung pangako nito. Business as usual si Pangulong Bongbong Marcos. Naobserbahan nyo? Alam nyo si BP Sara, pag may mga ganyang event, ay grabe. Nako, nakailang punta na ako ng event ni BP Sara, pinagkakaguluhan talaga. Alam mo yung dumating pa lang sa parking? Ito to, literal to ha. Dumating pa lang sa parking at nabalita, andyan na si Sara. Yung sigawan ng tao iba. Maniwala kayo, rockstar talaga si Sara. Maihahambing ko, kumbaga sa NBA, mahilig tayo sa basketball. Yung arrive ni Sara, parang Michael Jordan. Talagang pupuno ng stadium. Talagang magsisigawan yung tao. Ito si Bongbong Marcos, parang yung arrive niya, parang yung pinulot na star player sa isang liga sa probinsya. Ganon. Walang arrive eh. Di ba? Sabihin, baka naman Coach Oli, disiplinado lang, pinagsabihan na wag ano. Hindi, kahit yung sigawan ng tao, maririnig niyo. You will see the excitement pag nakita si Sara. Eto, wala talaga. Wala talagang karisma. Ito, tsaka silang magpinsan. Actually, si Tambi, di ba? Sinasabi, kahit nga dun sa lugar nila, walang may gusto diyan kay Romualdez eh. Kaya lang napapaupo yan, kakausapin yung kalaban, o pakukwitin yung kalaban, o papadisqualify yung kalaban, kaya nananalo. Pero mismo sa bayan niya, ayaw siya. Ganyan to rin to si Bongbong Marcos. Si Bongbong, wala talagang silbi yan. Kung hindi lang, mapakampi sa malakas. Pero siya mismo, wala talaga. Walang karisma. Kasunod ng deklarasyon ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagtakbo nito sa pagkapangulo sa 2028. Nauna nang sinabi ng palasyo na ang mensahe lang dyan ng Pangulo, good luck. Sa press briefing ng palasyo kanina, muling iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi maapektuhan ang trabaho ni PBBM sa pasabog kahapon ni VP Sara. Kung ang iisipin lamang ng Pangulo natin ay ang mga sinasabi ng Vice Presidente, hindi natatakbo ang gobyernong ito. Magaling na naman si Bongbong. Masipag na naman si Bongbong. Santo na naman si Bongbong. Hindi na naman nagnakaw si Bongbong. Kaya nakikita mo, wala talaga sa realidad na yung mga nangyayari sa Pilipinas, no? So hindi po maapektuhan ang focus ng Pangulo para maiangat ang ekonomiya ng bansa, maiangat ang buhay ng bawat Pilipino, at masolusyonan ang issue sa baha na hindi na solusyonan noon pa. Max, attack dog ito talaga, no? Naipasok pa niya yon, naipasok pa niya. Di ba? Alam mo yung kaibigan yung bida-bida, na wala naman sa kanya yung topic, biglang ibabalik sa kanya. Maipasok niya lang yung sarili niya. Ito naman ganun din. Maipasok niya lang si Bongbong Marcos sa kanya. Ay, maipasok niya lang si Bongbong Marcos sa kanyang topic. Kahit wala na sa lugar. Maipasok niya lang din si Sara, ang Duterte. Noon pa. Kanina, dumalo si PBBM sa mass oath-taking ng newly promoted teachers at school heads. Ito yung issue na hindi raw nagkamayan, nagkaroon ng issue dyan na hindi raw siya kinamayan ni Gloria Macapagal Arroyo. Wala akong pakialam. Yan ang sabi. No? Pero kinamayan naman daw sa baba. Pero pag akyat daw ng stage, hindi na daw kinamayan ni Gloria. So what? Sa ilalim ng Expanded Career Progression Program mula sa Bulacan at Pampanga clusters. Ginanap ito sa San Jose del Monte Sports Complex sa Bulacan. Dito nangako ang Pangulo na mas palalawigin pa ang mga oportunidad para sa mga guro.
Hindi ako papayag na hindi masuklian ang inyong sakripisyo. Yan. Oh, eto, si Bongbong. May pangako dun sa mga teachers. Dito natin malalaman kung yung mga teachers matatalino. Kasi pag naniwala kayo dito, ay may medyo mahina nga utak nyo. Ilang beses na ng budol to, paniniwalaan nyo na naman yung pangako nito. Ewan ko sa inyo. Buhay nyo yan. Kung gusto nyo maniwala, kayo naman ay tinaguri ang teacher. Hindi ko po minamata ang teachers, ha? Kasi yung mami ko, teacher yun. Sa college. Bago siya naging dean ng isang university. So, hindi ko minamata yung mga teachers. Kaya alam ko matatalino yung mga teachers. Pero pag naniwala kayo sa pangako ni Bongbong Marcos, bobo kayo. Ilang beses na tayo niloloko niyan. Kaliwat kanan na maniniwala pa kayo sa pangako niyan. Ewan ko na sa inyo. Huwag kang ganun eh. Pag mag-i-spits ka, Bongbong, huwag kang ngunguya ng bubble gum. Ganun ka ng ganun eh. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbang upang marami pang guro ang tumaas ng posisyon at kagaya ng aking ipinangako, walang sino man na teacher ang magre-retire na teacher 1. Yun, palakpakan. Taas ang mga teachers, kamay ng mga teachers na magpapauto dito. Taas ang kamay ng mga teachers na magbubudol. Na mabubudol. Halos 2,000 Yan. Ito ba yung kay Gloria? guro Wala ang dyan. na-promote. Kabilang sa dumalo sa oath-taking sina DepEd Secretary Sani Angara at si former President at ngayon Pampanga 2nd Dyan daw sila hindi District nagkamali. Representative Gloria Macapagal Arroyo na itinuturing na mentor ni VP Sara. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayag sina Arroyo at PBBM pero pareho silang hindi na nagpa-interview. Okay, ito lang. Gusto kong bigyan ng komentaryo, ha? Kasi nagpanik po ang dilawan. Alam nyo naman yan, ha? Ang daming lumabas na political analyst, kuno, mga eksperto ng dilaw, eksperto sa politika, etc. Alam nyo, hindi tayo sa nagmamarunong. Hindi ko sinasabing magaling ako. Kaya lang kasi, pag sinabi mong political analyst ka, i-analyze mo yung politika. Ang ganda ng paliwanag ko ron, ano? Hindi. In short, i-interpret mo yung nangyayari. Di ba? Maraming dilawan lumabas, in-interpret nila yung ginawang pag-declare ni BP Sara na kandidato. Pero sa katunayan, hindi nila in-interpret. Nagpropaganda sila. Propagandist po yung mga dilawan na yan. Kasi hindi naman nila in-interpret yung totoong power nung ginawa ni Sara. Siniraan nila yung ginawa ni Sara. Hindi interpretasyon yun. Hindi ka nag-analyze. Hindi ka nag-interpret. Hindi political analyst, yung propagandist yun. Naintindihan nyo? Kasi ang ginawa nila, ay sabi nila, unang ano nila ha, kailangan ma-discuss ko ito eh. Yung sinabi nila, na yung ginawa daw ni Sarang pagdideclare ng sobrang aga dahil para may sinampang impeachment. So, since tatakbo siyang presidente, lahat ng atake sa kanya, tatawagin niya ng political. Pero wala talaga siyang kasalanan. Alam nyo kung hindi ba namang katangahan yun? Anong klaseng political analyst yun? Propaganda. Alam nyo kung bakit? Lahat naman tayo alam natin na ang impeachment political. Sige nga, taas ang kamay sa inyo dito. Nasasabihin na yung impeachment hindi political. Kahit hindi ka political analyst, alam mo, political yung... So, hindi kailangan magdeklara ni Sara ng maaga para matawag niya yung atake niya sa kanya sa impeachment ay political? Hindi. At the get-go,
ang impeachment political kasi botohan po yan. Paano naging political analyst tong mga to? Diba? Alam naman ng lahat yun eh. Tapos sinasabi pa na ibig sabihin ng pagdeklara ni BP Sara ng maaga, natakot siya doon sa impeachment. Isa pang katangahan yun. Alam mo kung bakit? Last year nga, hindi nagtagumpay yung impeachment. Ngayon pang padikit ng padikit sa 2028, pahina ng pahina yung impeachment. Una, mababawasan kayo ng pondo. Alam naman ng lahat ng taong bayan na yung pumirma sa impeachment, may bayad. Eh mabawasan na yun. Excuse me. Nabawasan na yung pondo di ba? Hindi natakot si BP Sara. Strategy po yun. Sabi ko nga sa inyo, ako'y natuwa doon sa ginawa ni Sara na nagdeklara na siya. Para magkaalaman na sino ba yung pro-addict at saka anti-addict. As simple as that. Ngayon, parang sinasabi para makontrol niya yung mga congressman at saka mga senador na huwag pumirma kasi babalikan daw ni Sara pag naging presidente siya. Strategy po yun. Kaya nga doon natin malalaman sino ba yung pro-addict tsaka anti-addict. Yan po ang tatandaan ninyo. Yung pagdeklara ni BP Sara na yun, yun lang. Nilinyahan niya. Sino yung pabor sa addict tsaka ayaw sa addict. Tapos ang issue. Para alam natin kung sino. Hindi na pwede yung gitna-gitna. Kasi ako, bakit ako natuwa din kay Sara ng ganun? Minsan nakikita ko si Sara parang gumigitna-gitna din eh. Diba? Oo. Ganun ang dating sa akin, hindi nagsasalita. Pero itong nagsalita na siya ba? Kasi anyway, ini-interpret nila itong ginawa kay Sara na parang sinasabi mali si Sara kasi lahat naman daw nang nagdeklara ng maaga kasi natatalo kasi subject to attack. Hindi rin. Tanga rin tanong political itong mga dilawang political analyst. Ang tagal nang ina-attack si Sara. Hindi pa siya nagdideklara, ina-atake na siya. Bakit? Alam nyo, malakas si Sara. Ang punong hitik ang bunga, binabato. Papansinin nyo ba si Sara? Nakakadalawang impeachment na si Sara, oh. Kung mahina si Sara, hindi papa-impeach yan. Diba? Kasi alam nyong malakas. Kaya maaga pa lang binabato. As early as 2023, binabato na si Sara. So wala ding epekto yun. Isa pang contention nila. Kaya daw, obvious na natakot si Sara. Kasi it's un-Duterte-like. Naalala natin, si Duterte, late nag-declare. Diba? Bakit siya nag-declare ngayon? So natakot. Kaya natatakot daw siya. Alam niya na kaya siya nag-declare na maaga para tumaas yung ratings niya. Kasi pagka nag-declare ka, ang nagsabi nito yung yung pangit na mahilig maglamas, yung basta yun. Pag nag-declare ka, tataas yung ratings mo. Kailangan pa ba yun? Ni Sara? Diba? Natakot daw siya. Una, sabihin ko sa inyo, mataas na ang ratings ni Sara. Pangalawa, sinong nagmukhang takot? Ang DDS o ang Dilaw? Magandang tanong yan. Kasi sinabi nyo natakot si Sara. Naglabasan kayo? Kayong mga dilawang tae na analyst. Si Sara natakot. O kayo nagpanik. Pati nga si Bongbong dadalawin pa si Lenny. Anong naging topic nyo buong araw? Anong balita sa news?
Sinong lalaban kay Sara? Sinong tandem ang lalaban sa tandem ng Sara? Sinong natakot? Si Sara o kayo? Ito tanong ko sa inyo. Look who's talking.